batchmate, si Susan Albaran Reyes. At yung mga aking mga kapatid sa pananampalataya, dyan sa Kristo na ang liwanag sa dilim, sa Perpekto Tondo, yan, laging gusto magpabate, no? Lalo na si aming direktora, Julie Andrade, si Michael Florentino, si Amy Renta, si Rosie Maniklang, si Domingo Fernandez, si Mina at Attorney Tito Herbacio. Okay, binabati ko rin yung mga pinsan ko dyan. Yung lagi talagang ito, walang patlang ito, talagang linggo-linggo. Alas 3 pa lang, naka-tune in na. Just na Taytay. Lalo na si pinsan ko, si Marcelo Permejo. Saka yung kanyang butihing may bahay, si Ate Inday. Okay, saka si, regular yan. At saka yung si SFO3, bumbero to. Si Lino Permejo. Si Ate LB. Kay si Utol, no, Obin Solweta, si Ate Baby diyan sa Bacood, no, Santa Mesa, sa mga pamangkin ko. Pagka kinukwento nila, talagang nakikinig daw sila diyan. Si Paring Oka diyan sa Makati, Mansegundo yung airpods niya, no. Si Paring Buboy, lalo na si Buboy, bumili ng sariling radyo. Oo. Subaybayan tayo. Bago yung radyo na. At ngayong Pasko bumili siya, kaya lagi talaga nakatutok to. Oo. Naalala ko niya, baka mamaya sa'yo pabayaran yung ano. Hindi naman. yung mga kasama natin diyan sa radio group sa natin sa Makati, yung Vanguard Makati ng Action Rescue, no? Magandang hapon sa inyo at hindi ako makarating sa meeting. I hope na naka-monitor kayo ngayon. Okay, mga batchmates ko sa Elpidio Quirino High School. Namit mo na to, di ba? Nung Christmas party natin, partner, di ba? Batch 74. No? Mga kababayan ko sa Marinduque. At yung mga taga-Philippine Courier, si Paring Danny Horado, si Marin Linda Aspiras, at ang publisher si Butch Buteng. Okay. Alam mo, partner, bukas na yung no? Sa Quiapo. Fiesta ng Quiapo, no? Oo. Yung Black Nazarene. Alam nyo ba kung ano pinag-umpisan itong Black Nazarene? Oo. Okay. Actually, itong pagdiriwang na ito, parang ika-4 na daang at 5 taon na yata, no? Gano'n na katagal. Medyo ano na to? Century. 4 na century na. Alam nyo ba na ito ay galing sa Mexico? Original? Galing Acapulco, Mexico. At bakit ba kaya daw umitim ito, no? Kay Black Nazarene hindi naman negro ang siguro ang Panginoon sa Kristo, di ba? Oo. Pero ito itim. Ito'y nadarang daw sa apoy doon sa bagbiyahe, doon sa doon sa barko nung bumabiyahe galing Mexico siya nadarang sa apoy. Kaya parang nasunog. Oo. Pero alam nyo ba na dalawa yan eh. Oo. Ang magkamukha yung imahe. Yung isa na Black Nazarene ay yung pinaka-popular na nasa simbahan ng dati ng San Miguel Nicolas de Tolentino sa Bagong Bayan. So yung Bagong Bayan yata yung Luneta, di ba? Luneta. Oo. Kalaunan na nilipat ito sa Intramuros nang gibain yung dating simbahan. Oo. Ito actually yung pinoprosesyon tuwing araw ng Palaspas, yung isang imahe na yon. Pag pinoprosesyon lagi sa World City sa mga Domingo de Ramos na tinatawag, di ba? Sa Kasawiang Palad ay nawala ito ng liberation sa Maynila noong February 1945. Yung pangalawang imahe naman ay binigay ng mga grupong tinatawag na Recollectos sa Quiapo Church. Kadalasan ito ay napagkakamala na ito yung imahe sa Intramuros, no? Isa lang pinanggalingan na sa Mexico sa Mexico, no? Para maprotektahan ng daan taon na imahe na ito,
mula sa epekto ng, di ba, makita mo naman ang dami ng tao pag nagpuprosesyon, di ba, sa Quiapo. Oo. Ang kura paroko ng Quiapo ay nagdesisyon na gumawa ng replika. So, ibig sabihin, dalawa ito. Pinagsasalit-salitan pala ito kada isang taon. Oo. Siguro bihira nakakaalam nito di ba? Kasi magkamukha na dahil dito ang ulo at kamay ay nilalagay sa bagong katawan. Oo. Samantalang ang lumang katawan naman ay nilagay doon sa nilagyan ng bagong ulo. So yung parte pinaghati. Oo. So pinagpapalit-palit ito kung tuwing kada halimbawa ngayon ay yung isang imahe, susunod yung isa naman. Oo. Hindi masyadong Magasgas. Kasi minsan talaga dinadamba di ba? Oo. Parang pala yan sa Santo Niño. Kasi may... Ganon din ba yun? Oo, dalawang imahe ng Santo Niño. Isang original na nakalagay sa altar ng simbahan ng Tondo. At siya yung isang pinoprosesyon. Yung isang pinoprosesyon. Parang doon sa Peña Francia naman, yung original talaga. Ang pinoprosesyon. Oo, isa siya, wala siyang replika. Sa katotohanan, ang patron ng Quiapo Church ay si San Juan Bautista. Di ba? Akala natin Nazareno, no? Pero parang nangibabaw ang popularidad ng Black Nazarene. At talagang siya sa masa. Ito siya nakilala Oo. Sa tuwing araw ng Bernes, ang tinakdang debosyon naman ng Black Nazarene. Ang estatwa ay binigyan ng merito ni Pope Pius VII nang bigyan niya ito ng apostolic blessing noong 19th century. At nag-run ito ng plenary indulgence sa mga nananalangin sa estatwa. Actually, may kanta ito, ang national hymn ng para sa nasa kinumpos ni Lucio San Pedro. Kahit pala sa abroad, no, sa Australia at US, meron ding ginagawa mga prosesyon, lalo na siyang Katoliko. So, ang dami talaga niyan. Kahit doon sa amin sa Santa Mesa, tuwing Biyernes yan. First Friday talagang pinoprosesyon. May musiko talaga, pinaghahanda. Meron pa yung iniikot na linggo-linggo. Yung nakapasa ng cross. Nilalagay sa mga barangay. Meron kayong gano'n Bagamat ang ating paniniwala sa Katoliko, maraming tinututulan rin ito, lalo na yung mga yung mga Bible-based na mga religion, di ba? Kasi sa kanila, parang ito yung ginagawang pagsamba sa estatwa ay isang napakalaking kasalanan, di ba? Siguro dahil kaya medyo medyo nagiging popular dahil nagagrant yung mga wish daw nila Oo. Lalo na naging popular ito nung si Vice President Noli de Castro. Alam siya palagay deboto ng Nazareno. So siguro naisip ng iba kita mo si Noli de Castro saan nanggaling naging Vice President, di ba? At saka maraming patutuo na nagagrant. Kaya lang ang ko na sa ating mga mananampalataya na hindi lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Panginoon Di ba? Di ba halimbawa alam mo naman yung yung pagkatao mo, di ba? Tapos humihiling ka, minsan manalo ka ako sa sabong, manalo sa loto. Di ba? Pag binigay sa'yo, pag-isipan muna natin kanino ba galing yan. Di ba? Kaya hindi lahat ng mga hinihiling natin ay ibig sabihin kung ikakasama kasi natin hindi talaga ibibigay yan Yun ang ayon sa aking pag-aaral sa pananampalataya. Kaya wag tayo mga ligaw dahil sa mga binibigay ng mga biyaya ay pwede rin ibigay kasi nung kabila yan Di ba? Kaya tingnan natin, pag-aaralan muna natin, pero hindi ko kinokontra yung manampalataya tayo, pero malinaw naman kung ano mga sinasabi sa atin sa Biblia, di ba? Na kung medyo kumokontra doon, pag-isipan muna natin. Dahil isipin mo, ang sinasamba natin estatwa kahoy di ba? Sana kung ginagawa lang natin inspirasyon yan at di ba, nakikita natin siya pero doon nakatuon ang ating baka
yun lang ang aking pananaw na po pwedeng siguro mga food for thought ng ating mga tagapakinig. Engineer, baka may gusto kang sabihin. Ako naman, bilang Katoliko, habang lumalaki ako at naging mature na sa pananampalataya. Ako, naging iba na yung relasyon ko sa Panginoon. Oo. Ika nga, nung araw, nakapagdasal lang ako sa loob ng simbahan, harap ng altar. Hanggang sa nag-mature ako, maski saan ako. Kaya ko lang makakausapin ng Panginoon. Makipag-communicate, di ba? Naalala ko nung araw na papunta ako sa Makati at punong-puno yung mga kalye, wala akong makitang maparkingan. At naalala ko, very active kami nun sa isang renewal organization, community. Sabi ko, habang nagdadrive ako sa kotse ko, kasi 3 ikot na ako dun sa Legazpi Village sa Makati. Bigla akong naalala, sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng parkingan. Alam mo na, huli kong nabigkas yung parkingan, may umaatras